Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon na video courtesy ng ANC Digital Channel. Ito yung nangyari kanina sa ICC. Itong pagbanggit sa pangalan ng mga co-perpetrators ni Digong. Kasama na dito si Bato de la Rosa at Bongo at iba pang mga malalaking opisyal ng gobyerno. Kaya ito atin pakinggan si isa sa mga ICC judge, walang iba kundi si Robin Croft. Robin Croft, parang Robin Padilla, no? Robin Croft, parang Lara Croft, eh. Yung pelikula na na treasure hunting ni Angelina Jolie. Lara Croft. Ito naman si Robin Croft, ang ICC judge na nagsasabi ngayon sa mga pangalan ng mga co-perpetrators. Ito ang video atin panoorin. City. Photos of the co-perpetrators in Davao City are displayed on your screens. They're a combination of trusted police officers, an individual from Mr. Duterte's mayoral office, an officer from the National Bureau of Investigation in Davao Region, and a lawyer who acted on behalf of certain members of the Davao Death Squad. In 2016, when Mr. Duterte became president, the members of the Common Plan remained largely the same. They were joined by a further two individuals, a senior police officer and a long-time colleague of the group from Davao City, who had worked with the DDS before the jurisdictional period. I will take your honours through some of the evidence which shows both the scope of the common plan and the co-perpetrators' agreement to it. In the interest of time, I will address some co-perpetrators and we rely on our brief for the rest. Okay, so itong panahon siguro na ito ay grabe ng panginginig ni Bato, no? Dahil sa nandiyan na nga sa chart, eh. Ayan, no, number 1 si Bato, Ronald Bato de la Rosa. Ayan, nasa record ni Robin Croft. Kaya kahit ako, kung akong nasa lugar ni Bato, makaihi talaga ako sa pantalon ko. Pwedeng hindi na siguro ako magsuot ng pantalon, eh. Kasi ihi ng ihi ka, eh, di ba mga kababayan? Yung kinakatakutan ni Bato de la Rosa noon pa ay nangyayari na. Kaya pala tama yung kutob ni Bato. Dahil alam niya talaga ang malaking kasalanan niya, eh. Kaya siya umiyak noon sa Kongreso, eh. Sa Senado pala. Sabi niya magtanim siya ng kamote. Kaya sigurado nasa bundok ito ngayon. Kawawang nila lang. Hindi kasi iniisip ang ginawa. Ang sabi niya noon, ang tapang-tapang niya noon, eh. Sagasaan daw niya ang mga drug addict. Grabe. Ito, balik tayo kay Robin Croft. As your honours have heard from Mr. Jeremy, Tokeng was a blueprint for police to implement killings later in the presidential period. When he was announced as Mr. Duterte's chosen PMP chief in May 2016, Mr. De La Rosa gave this interview, which is at tab 101. It shows that he wholeheartedly agreed to the common plan. Patayan sa drugs. Patayan talaga ito sa drugs. Kaya kayong mga drug lord dyan, humanda na kayo at talagang sasagasaan ko kayo. Parang hindi pulis, no? Parang hindi general. Meron kasing yan, hindi yung ganyan na patayin nila lamang, patayin ng patayin, sagasaan. Meron tayong batas, eh. Dapat ilagay sa tamang proseso. Meron tayong korte, dapat ikorte yan bago ikulong. Kahit sa Amerika, hindi ginawa ang ganyan, eh. Kaya nakita pa natin ang grabe magsalita si Bato, no, para walang kamatayan. Ngayon, alam niya rin kung gaano kalaki ang kanyang kasalanan, kaya tago ng tago. Okay, kaya ito, pangalawa, si Isidro Lapena. Sino ba yan? Atin pakinggan si Lara. In 2016, Mr. Duterte appointed Mr. Lapena as Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency, so direktor pala o ito PDEA. ng PDEA, si Lapena. Usad tayo. Kasi mahaba-haba ito.
Vicente Danao, parang si Bato de la Rosa din ng ulo eh. Ito naman, pakinggan natin to. In November 2018, he was appointed police chief of Manila Police District, and he told reporters, quote, "If I discover anyone involved in drugs, especially those who distribute or just throw them around, son of a bitch, I will go after you, Ayan, goddamn." so kill you I will kill palagi. you. I will kill you. Ginagaya nila yung sinasabi ni Digong na patayin ko kayo. So sila din, ganun din ang sinasabi. Baka bas ni Kibuloy, no? Baka napasukan ng mga demonyo ang utak. Mga pulis sila dapat to protect and to serve the civilian, hindi yung patayin. Hulihin lang yan, dalhin sa koreksyonal o kakasuhan, at kung mapatunayan ay makulong, di ba? Bakit ilagay mo sa kamay ang batas? Pulis mabuti kung ikaw ay isang vigilante, hindi, pulis ka lalo na general. Vicente Danao yan sa general ng NCR ng Metropolitan Manila. Ito pa, ito yung tagahawak ng kaso, tagasalag doon ng ng mga dapat makulong at hindi makulong. Walang iba kundi si Italiano Aguirre. Sabi ni Aguirre ay, hindi ako tatakbo, hindi ako magtago, hulihin niyo ako, naghintay ako. Yan ang sabi ni Aguirre. Tingnan natin kung darating ang Interpol kung hindi ito magtago. Pakinggan natin. The common plan and his agreement to it as a member of Mr. Duterte's administration. Well, which do you want? We build first, do we build the prison facilities first, or do we go against these people? Choose. If you're in the Ayan, Philippines, we will kill na choose naman. to kill If you're in the these drug Philippines daw, lords. they choose to kill the drug lords. Kaya nga merong penitentiary, merong kulungan dahil hindi dapat patayin kundi kasuhan, hulihin, kasuhan, at ang bahala diyan ay hukuman na. Ang problema, ang nasa DOJ ay tauhan pa rin ni Digong, itong si Aguirre. Okay, so ang tapang-tapang pa ni Aguirre dito ngayon, wala na kulilat na hilong talilong na. Ito yung chart ng the co-perpetrators controlled structure of power and the will of perpetrators. So meron pala silang parang flow chart ng mga tauhan ni Digong. Grabe, no, mga kababayan. Grabe talaga na plano yan. Talagang magaling na pagkaplano Okay, so balik tayo dito sa chart ng mga co-perpetrators. Mayroon pang hindi nabanggit dito Ito, ang dami-dami pala nito. Anim pala. Bali, 4 ang nadagdag kina Bongo at Bato de la Rosa. Alright, tapusin natin ang video. In government and law enforcement, which were key to the common plan. And after he appointed Mr. De La Rosa as chief of the PMP, Ayun. Mr. De La Rosa used his new powers to move other police co-perpetrators into key policing roles. Nako, Bato. 3 beses ka na binanggit sa video na to ni Robin Croft. Kaya si Bato talagang pinakamabigat dahil siya yung PNP chief Siya yung nag-order na tukangin nyo. Siya talaga yung nasa kasunod kay Digong Kaya kung meron mang arestuhin na pangalawa, wala nang iba si Bongo. Si Bato. Si Bongo siguro nasa pangatlo lang na arestuhin o pang-4. Bato talaga kaya nagtago kagad si Bato. Kumusta na kaya si Bongo ngayon, no? Dahil alam na nila na nasa listahan sila ng ICC. Dahil ito na nga, nabanggit yung pangalan, ay baka nagtago na rin si Bongo. At kung hindi nagtago, yan ibig sabihin, akseptado niya ang mangyayari. At hindi duwag. Hindi kagaya ni Batong, lagi-laging tao tapos tapang-tapang noon, ngayon tago ng tago. Okay, balik tayo kay Robin Croft, isang ICC judge na nagbabasa ngayon sa mga ebidensya kontra kay Digong.
These new appointments expanded the geographic powers of the co-perpetrators and allowed them to create a larger network of individuals they controlled. Your Honours can see that structure of power on the chart on your screens. The co-perpetrators controlled the executive, they controlled the police, they controlled the Drug Enforcement Agency, the National Bureau of Investigation, and the Department of Justice. And they used this control to ensure that their subordinates carried out the plan to neutralise alleged criminals through violent crimes. For example, as PNP chief, Mr. De La Rosa now controls some 180,000 police officers. Ayan, so pang-apat na yan na pag-mention sa pangalan ni Bato. Si Bato talaga pinagkamabigat dito eh. So ito yung kanyang structure ng tukhang team. Yung parang flowchart ng tukhang. Sa itaas, of course, si Digong. Si Bongo ang special assistant to the President. Special assistant yan eh. Malaki ang role niyan. Aguirre sa DOJ yung sumasalag sa mga hindi dapat makulong at kung sinong yung makulong lang. Sa kabila naman, ito sa PIDEA, si La Peña. Sa NBI ay si Giran. At Bureau of Correction, hawak niya rin yung kulungan. Kaya pwede kahit sa kulungan, matukhang ka noon. DILG, kontrolado ni Bato de la Rosa. Sa PNP naman ay merong 3 general na takpan yung pangalan, hindi natin mabasa. Okay, so ito yung 6 na isusunod na daw sa pag-aresto ng Interpol galing ng Dahig. Okay, so balik tayo sa kay Ruben Croft ng ICC. Officers, who, as you have heard, he directed to neutralise drug personalities. Mr. La Peña now controlled 1,800 Philippine drug enforcement personnel. They used these subordinates as physical perpetrators to commit the crimes. Mr. Aguirre, as Secretary of Justice, now had control of the National Prosecution Service. He used this control to ensure that, except for a handful of low-level perpetrators in notorious cases, the crimes were not prosecuted. Okay, so hanggang dito lang tayo. Malaki rin ang role pala ni Aguirre dahil kapag mayroong nahuling kaibigan o kakilala ni Digong ay hindi yun ma-prosecute. At kapag kalaban, prosecuted kaagad. Kapag pulis ang makasuhan, hindi kakasuhan dahil utos ni Digong na huwag ikulong ang mga pulis. Siya ang ikulong. Ang Pangulo ay may immunity yan eh. Hindi lang impunity. Immunity, hindi pwedeng kasuhan ng Presidente. Kaya hindi nakakasuhan si Digong noon. Pero ngayon na isang civilian na siya, ay nakakasuhan na siya. Wala ka ng immunity dahil hindi ka na Presidente. Ordinary civilian ka na lang. Kaya, yan siguro ang rason kung bakit gusto nilang hawakan pa rin ng Pilipinas. Ito yung pagtakbo ngayon ni VP Sara sa 2028 as a President. At kapag nangyari yan, of course, hawakan na naman nila ang Pilipinas, balik tukang na naman tayo, balik China na naman tayo. Anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV, sa palaging pagbanggit sa pangalan ni Bongo? Bato de la Rosa pala ang palaging binanggit, si Bongo ay isang beses lang yata, at iba pang mga opisyalis ni Digong noong kanyang administrasyon. Pag-i-comment na lang sa ating comment section kung anong mangyayari sa kanila sa susunod na buwan. Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, paki-subscribe, malaking tulong na yan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.